a shining legacy. I thought it might be in a goal for success to follow me. I thought it might be of all my ways, what I think are best for me. I'm laying down all my ideas of what I think my life should be. I'm living everything I am, right to Jesus' feet. Always there to find everything I need. I found when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. Found it all. Mayong buntag kaigsuonan. Salamat nga nanganhimo karon og sa pagsulod ko kay nadahang kay magchika og unsa ni balita dito sa OCI sa Bacolod. Mo report ko unya off the camera. No. Welcome sa atong tanang mga online viewers karon. Naay nagchat sa kuha sa nila pag-apil daw og halad sa suporta sa tumbuhat nga naaw naman sa ito silang online. I-click ninyo na kamo nag-atang diya sa online sa inyong mga cellphone. I-click ninyo ng 200 stars. Na may gibutang dito, send 200 stars. Hala, click mo tanan kamo na sa view sa mga viewers diya karon. Okay? The only thing that I can share with you now about the OCI meeting, sa pag-abot lang namo dito, mura ko ma-share sa inyo ha. Pag-abot dito, walay managad sa ako, meaning I was not belong to the group. Walay nakailag, yagian ra ko na wala, mang-smile ko, dili sila mo smile sa ako. Then kato si Brother Joel Garcia, I do not know if you know him. Ya kong gipaila-ila atong field vice president. Kayang OCI di ay murag gipattern na sa general conference nga doon na po sila mga field vice president equivalent to our SSD president.
Kanatong SSD President, si Elder Roger Caderma, siya ang Vice President of the General Conference for the Southern Asian Pacific Division. And Brother Alain Bautista, Filipino pero US-based, grown up in the US, ang iyang accent tanan, English tanan. Pailala ko ni Joel. Ingon si Joel nga, "Hi, Brother Alain. Would like to introduce to you Pastor Israel Villiver from Mindanao. He is, wala na sumpay, kay naglibog si Brother Joel og unsay sumpay. Kung saan kanya adjective or description about me. He is, kay galamano naman mi, ang nisumpay si Brother Alain. Siya the craziest man in Mindanao. Lain man. The craziest man in Mindanao. Lain ba ko? Smile lagi pa ko ka ng hilaw niya. Di man ko makaribatal kay in English man. Smile lang po ko sa iya ha. Siya. Don't you worry. There are still a lot of crazy people here around you today. And I'm crazy too. We are all crazy here. Di ako katingaw ba na? Sige, ba't masabot? Pero galain ko akong buot, ganun gingalan ko niya crazy. Basi yan akong iulog-ulogan na ba, gibawi na lang niya ba nga, we are all crazy. Pagkagabi siya may keynote speaker. Engon dahil siya, who among you here are crazy? Look, crazy na put. Hey, everybody here, how may, di mga tana ko yun, kasi buang ninyo dari karisang kamot. Kasi crazy din na, wala. Na si Brad. Sure ka, Brad, ha? Bayos ba na ya? Way mahayay. Isa, who among you here are crazy? Isa. Siya, don't you worry, we are all crazy here. Lo, tanan naman hinun nga naman niya crazy. Sige ko paminaw siyang wali mga kaigsunan, siyang speech. Di ay mga crazy, di ay mo tanan, wala di na mo mangangkon. Ulaw-ulaw mo mangangkon, kamo di tanan, mga crazy mo tanan, kaya giinan mo paundangon mo, ni padayon mo, para sa buhat sa Ginoo. So we are all crazy here. Mo rin na yung bot pasabot. How many times have you been told stop, but you continue the work? How many times has the devil told you, just only until here? Gibutangan mo mga barriers, uban pa, but you went on the work, you continue the work. So you are crazy. Nagmahay na mo? Ha? So kinsay crazy dali sa inyong kamot? La, daghanan ng angkon. Bitaw mga pinangga ko mga kaigsunan. Ako yung problema kaning theme. Kung sa may atong tema, akong gina si Brother Wing, kung kamo rin ako sa inyong suggestion, para na akong tulog kabuok ni Bibing Custodio o Castanio o tulog ka themes. And begins here, the last days of the last day of the last days, then time of the last days. Kung saan man ako ning tulo ha, ako ning rambolo ning tuloron so. Nagampo ko sa Ginoo sa maayo. Anigawa sa una-una, now is the time. Paraglain man now is the time, kaya na may kanta ko nga now is the time, di ba sir? Now the time is near. Magana ba? Kung paraglain man yan, na-chat na nako si Bibing. Yung wait lang kadali. The time is now. Kaya kanilay bahala rin na, ang kanang imuhang final, kanang imong utok, kung sa yung decision mo sa Ginoo din na, kamundwa, muna na yung final. Ang yung final, unsa man ni, the time is now. O muna yung final. Yan, naghimo kong wali, gabi sa mga team ha, nakalimot man ko, so ako pong iboy titulan og, it's time now. Pastilan, wag yun magkasinabot. It's time now. Karon maunang panahon mga kaigsunan. Kabalo ba mo? Sa Romans chapter 13 verse 11, and that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in the rioting and drunkenness,
not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put on ye the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Pagingon ni San Pablo nga, the time is near and now is the time to awake. Kung sa patong tuiga mga kaigsunan. O para ni San Pablo ni adtong tungora, the time is already nearer from the time we first believed. How much more that we are now in our time today? Unsa na lang kaha sa atong panahon karon mga kaigsunan ning samot nga grabe na gyud kaduol. Kamong hiling mo tan-aw og dula. Basketball, football, ug uban pa din na. What does it mean? Mosinyas ng table og. So this is fourth quarter. You will be now playing in the fourth quarter. So, ang dula sa fourth quarter mga kaigsunan, pag tanaw sa table nga fourth quarter na ni siya, the coach will stand. Then the coach may shout, finish up strong. Tiwasina ninyo, daliana, humana. Trabahuan ninyo na pagayo. That must be the proclamation in the fourth quarter. Try to imagine. Panahon sa last 2 minutes. The announcement is last 2 minutes. Not only last 2 minutes. Napag-blowing of horn. Last 2 minutes. So pag last 2 minutes mga kaigsunan, try to observe the game. Try to observe the attitude of the players. Everybody would be in a hurry. Paspas kayo, quick. Ang ilang lihok mga kaigsunan, grabe na kapaspas. The more they concentrate themselves to become united para mudaog sila sa dula mga igsoon. I believe the same we are now in the last 2 minutes. Now is the time. Ang mga apostoles kaniadto, ang ilang giapilan nga ministry was the grand final. It was the grand final. No, I'm sorry. What we are joining, where are we joining now is the grand final. Ang mga apostoles kaniadto was the grand opening. Kung magtanaw kag tournament, basketball or something like, ang pinaka-crucial nga dula naa sa grand opening. Kuha ninyong point? Grand opening. Grabe, kabibuan dula. Grabe, duot ka dula. Sa tunga-tunga mo, relax na gamay. Ikaduha nga, grabe ka-crucial nga dula dito sa grand final. Brethren, I would like to tell you, when Paul said, now is the time to awake, but niya ipasabot, now is the time that you are involved in the grand final. Amen? Sa ito pa ang sunod, ini mga kigsunan, awardi na. That if you can get the point, na ay mga tumba, na mga balintong, na mga matumba, na mapatiran, but nobody will complain. Pasagda na lang na mga kaigsunan. Sa diha nga ang Vice President sa OCI nakiglingkod sa amo sa table, naminaw siya what happened with the LCN in Mindanao. Ala nagkayuring og report. Hala tanan gisubay, halos tanan gidetally tanan. Sige na po siya paminaw. Pag human sa tanang report sa mga kaigsunan, ana din siya. Then what's your decision? Forward, backward. What's your decision? Kamo mga kaigsunan, sa inyong decision? Forward, backward. Then if you want to move forward, according to Brother Alain Bautista, if you want to move forward, stop thinking about those things that bad happens in the past. Kadtong mga bati nga nahitabo sa nang labay, kalimtan ta na to. Let's move forward. Di na ta masigig hisgot anang sa una manggod, sila manggod, maumanggod ni sila. Wala na mga kigsunan. If we have enjoyed the first 20 years in our ministry in LCM, then let's forget about the past 20 years. And let's move forward and think and plan on what will happen for the next another 20 years. Will you still be with us? Yeah, karong hapon, karong gabi mga kaigsunan, mag-meeting ang board, ang central board. We will discuss and plan and think about on what will be the life of LCM for another 20 years.
Now is the time to change. If God will come before 20 years happens, then, so be it. Mga tutang langit. Pero kung di pa siya mabalik within 20 years, so be it. Basta ka ng maluwas. Tama ba? I can assure you, from now on, for another 20 years, LCM will change its picture. Mausab ang dagway sa LCM, mga kaigsunan. Uban sa tabang sa Ginoo. Dili na tong panahon nga magsige na tag danguy-nguy atong nang labay nga panahon. There will be a great change to happen in the LCM. I was just observing when I was with the OCI meeting. Panahon sa Wangawali, ang topic, struggle, pain. Hala, ka na may nana nga mga topic. Muna lang ganahan nga topic. Darkness, challenge. Ano nila mga topic? Mura po sila LCM. Unya magtapok-tapok sila table by table, maminaw lang ko. Ang ilang magyagubyub lang sa tanong dito ka ng resist time ba? Magyagubyub sila ng istoryahan, gipersecute sila, ginamisunderstood sila. Muna lang topic dito, mga kaigsunan. Halos kada table, bisan sa gawas, magtinduti, oy, kumusta man? Nakuan na mo dito? Wala lagi, oy, gikuan mi. Ang among programa dito, maninhit tabo, manimo na. The same language. Ako na-imagine ba, inibalik sa Ginoo dito sa langit, murag mo na itong topic ba? Uy, kumusta mo dito? Gilutos po mo. Uy, naon sa mo ito? Gidisban po mo. Because when I say nga, giban man mi dito, kami po, giban po mi. Wala pa mi girecognize. Kami po, wala po mi girecognize. Uy, kanindot ba nga family? Nag-abot ang mga api. Nag-abot ang mga street children. Nag-abot ang mga beggars. So, nakaingon ko ba nga, dito sa langit, mga kaigsunan, I believe that will be the new song in heaven. The new song of heaven, ang atong mga pains, mga struggles, mga sufferings, man itong hisgutan dito sa bagong langit, sa bagong yuta, and according to Ellen White, magdungan og yagubyub ang tanan, sa ka-excited mag-share sa inyuhang, sa atuang mga kasakit experience sa yuta, then that will be sounding like a baritone voices choir in heaven. Manaingon nga, the new song of Moses in heaven. Mga kaigsunan, o tanaw na to mga news headlines karon. Tanaw na to mga news headlines sa ato panahon karon. 10,000 lost in tsunami dams burst. Unsa pa na dinha ang mga kuan, Ukraine war. Unsa pa na bloody war breaks out. Okay, try to imagine mo ni mga financial debacle of the world. So man itong mga news headlines atong panahon karon. And what does it mean? What about the pandemic in the past? And there is another threat for by year 2025, there will be another pandemic. Pag tinarong kita mo giskwela, kaya pag abot ninyo year 25, kung badayon na po ng pandemic, magkuan na po mo, modular na po mo. No? Kung badayon ng year 2025, nga plano nilang mag-pandemic, kuno. Okay. Now, pandemic, riots, hurricanes, tornadoes, and wildfires abound, and there is significant movement of nations coming into alignment in the Middle East. So muna ang mga sagad, mga balita, mga kaigsunan. Aritas Pilipinas, mga atong bibo diri ang balita, mga precious bugas, ay. Ang precious bugas, tag 20, ingon sila, hapit na. Okay. So muna kasagaran karon nga language sa internet, mga kaigsunan. But you know, ang DTI nagbaho siya arrange sa mga presyo. Ang Department of Trade and Industry nabawag arrange sa mga presyo. Ang noodles, mga akong nadakpan mga kaigsunan, ang noodles, to tsakaan og 25, may rapod. Para di naman si pangawang noodles, mabadaot yung kidney. Ang mga sardinas, musaka o 75 centavos, may rapod, ano di na mo pang kidneyhon gihapon. Unsa pa ning uban ninyo mga luncheon meat 175 may rapod para di na mo kanseron. Mga loaf bread 45 to 1 peso and 50 centavos sige saka may rapod para di na mo diabetison. Sige kaog karbo. Ang karne ang beef 0.75 to 2.75 ya mao ni nagakitabo. Kondensada agoy baka diabetes, evaporada high protein, okay? Powdered milk, coffee, may rapod, ni saka ang coffee. Ang coffee 3-in-1, pastilan.
Wag yun magkaguli ang mga tao nung saka ang hinibra, ang tanduay, ang aniyo. Wag yun balita, way reklamo mga tao. Pero basta. Kung may pang mga palahubog, butan gani mga palahubog ba, di yun mga reklamador. So, tanaw nimo mga kaigsunan, grabe ang stress and crisis sa atong panahon karon. Sa una mag-grocery, pastilan. Ninumdum ko bago pa ko sa Davao. Kanang nay mag-grocery gud sa una, mag-grocery ko mga 300, 400. Mura ako ma-afford mag-grocery. Bago pa ko sa Davao. Nay mag-grocery nga puno gyud kayo ang iyang pushcart ba. Nya kanang out of kanang curiosity na lang, marites na lang nga type. Sorry hag nay marites na di mao. Nay mga ingon ra ba sila panahon daw sa election karon. Ang kato mga chismoso og chismosa na ko nay trabaho. Pwede mo mag-apply na may bag-ong trabaho. Ipamutang buhatan ra mo opisina babaw sa poste mo ang CCTV. Okay ra mo ana? Bag-o na nga trabaho sa mga chismosa. So ako chismoso po ko during that time. Out of curiosity, gabit-bit ko sa kung usa ka basket nga grocery nga gamay kayo. Ang gasuno dagko kayo nga mga sulanan ng mga basket puno kayo. Akong gipangutan ko, pwede kang tira na ninyo ko din na. Sa ambot lang pero tanaw na ko mga 700 or 1,000. Hayahayan lang no maka-grocery sila inanak kadak. Ako mga 200, 300 naman ako mag-grocery. So ibog yung kay kung nila makagrocery sa mga 700 to 1,000 pesos. Hanto nag-anam kamahal. Pariha nami, mag-grocery kag 700, basket ra pa imong bitbiton mga kaigsunan. Nakabawas na ko. Galing lang kay ako apong 300 pesos masuod rag bulsa. So grabe pag ut-ut mga kaigsunan sa atong panginahanglan karon. Sa una barato pa ang gasolina. Wag yung ko tagais ginuog sakyanan mga igsuon. Tanawa ra ko ning panahon nato ron. Sa dihang ni saka na ang crude ug ang fuel, kitagaan hinuog kog sakyanan. No sa may kamoy tabag analyze diya mga kaigsunan. That is for the last day's work. Dunay tuyo ang Ginoo mga kaigsunan. Hilabihang pagsaka sa atong gasolina, crudo sa atong kapanahonan karon. Ang gubat sa Middle East padayon until now. Walay undang mga kaigsunan. Bag-o lang, September 14 pa ni siya, murag tong Huwebes. Ang kanang suba sa Crimea, gibumbahan, mga kaigsunan. On the go, ang gubat sa ilang dapit dito. Napagkakilaing dadon sa yung atubangan. Kung sa tanaw na ko yung, ako ipakita lang sa inyo kung sa ang sitwasyon sa atong kalibutan karon. Doon ay gitawag og kining Barna Group Research. Usa ni siya ka Young Adult Struggle with Morality. A nationwide survey by the Barna Group indicates that Americans have redefined what it means to do the right thing within their own lives. So ang Barna Group naghimo sila article gibase nila sa pag-interview sa mga millennials, sa mga batanon karong panahon. Ang resulta 65% admitted that they are using profanity in public. 36% had engaged in sex outside of marriage. 37% lied, nagapamakak. 33% admitted to intentional exposure to pornography. 25% had gotten drunk. So muna resulta sa ilahang research. Another, young sweethearts in 3 months always closely. 3 months, 3 months freely going together with are in sexual activities. Managtrato sa ilang lugar, o niya, tulok ka bulan nga suod kay tanan, wala na, humana na. Humana na sila mga kigsunan og luto-luto ila-ila lang, wa mananghid. Ambot sa Pilipinas, butang talagtag 1 year. Mabito ng tama ng gitambag ni Lynn White, kung manarato daw mo, mga batanon, short engagement, long observation, dabali. Long observation, short engagement. Kaya kung mag-engage na mo din ha, ako pasanasa mo padulong. Mabitaw na nga, hala, prangkes uyab, mag-selfie-selfie, lapos tag 2 years, tag 3 years, selfie-selfie sa Facebook. Nyo man magkabuwag, in town, wala mo punit ninyo, kaya magduda na silang human na. Munang makauyab mo, mo pag selfie-selfie na, may mahibawang uyab na mo. Parang magkabuwag, okay na.
healthy ra gihapon ang relationship. Di ba? So, likayan mga kaigsoon, pero maunay nagakitabo sa atong panahon karon. And 96% of young women are losing their virginity. So, bisan ka sa Pilipinas, I do not know, no? Sa mga minyo, ha? Sa mga minyo, mahiubos lang ang asawa, mo chat dayon sa iyahang ex, I cannot sleep. Mutubag po din ang ex, why? I am worried. Ningon po din ang ex, I'm worried too. Why? What happened? This is what happened. Ningon po din ang ex, parehag yun sila sa kuwang asawa. Parehag batasan. Asa man ta magkita para magtinambalay tanduha. Wala na! Ang bana, asawa, wanay kalibutan mga kaigsunan. Dagahang ng dool sa kuha, kaya magpatambag. Hindi ko hay pastilan. Grabe, kagahapon lang, nagsindan og istorya sa kong travel mga kaigsunan. Almost 1 hour nga travel, nagsindan og istorya sa cellphone. Mao ni problema sa kumbana, ang babae mo na. Hindi ko, pastor, hapit na ako ina, pagparihas na lang mo na ako. Naway Paris. Paraway samok. Okay? Pero anyway, do not follow me. Okay? Now, ang Barna Group, ang ilang conclusion mao ni, we are witnessing the development and acceptance of a new moral code in America. Millennials have had little exposure to traditional moral teaching and limited accountability for such behavior. The moral code began to disintegrate when the generation before them, the baby buster, pushed the limits that had been challenged by their parents, the baby boomers. The result is that without much fanfare or visible leadership, the US has created a moral system based on convenience, feelings, and selfishness. The consistent deterioration of the Bible as the source of moral truth. Ang pagkaot-ot sa Biblia, mga kaigsunan, sa standard sa Biblia, gumikan sa moral deterioration na kitabo karon. Moral truth has led to a nation where people have become independent judges. Maingon na lang dayon nga, kaya sa akong konsensya, I will do that. If di na ako kaya sa akong konsensya, I will not do that. So ang ilang kinabasyan, ang konsensya na lang. Okay? Of right and wrong, basing their choices on feelings and circumstances. It is not likely that America will ever return to a moral, traditional code until the nation experiences significant pain from its moral choices. Mabago lang na kung doon ay dakong kalamidad ng hitabo sa United States of America. In other words, wake up call. Sa atong pamilya nga wa na worship, sa atong pamilya nga itong mga standard na nga ut-ut na, nga us-us na sa pagka-Adventista, pagpasalamat na kung doon ay wake up call nga mahitabo. Doon ay mga, now is the time calling from God. Abi ninyo mga kaigsunan, sultihan ta mo. In the last days, according to Paul in 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days perilous times shall come. You must know that in the last days, we are in the last days, right? Naanata sa katapusan mga panahon, magkalisod og samot ang kalibutan. Muna bisag kinsay mo tuo, amo patuo ninyo, nga mo barato ang bugas, ayaw na mo tuo, ana. Pasayluan na lang tong nag-promise mga kaigsunan. Diskarte na lang po to niya. No? Sabta na lang po ninyo. Forgive. Ang uban, hala, asa naman itong, wa mo kabasa sa Bible? In the last days, perilous times shall come. Mahitabo, tanawa mga kaigsunan. God will always send you a wake-up call. Now is the time to wake up. In God's wake-up call in Romans 13, 11, 12, 13, and 14, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly
as in the day, not in rioting and wantoning and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. In the last days, gusto na ko rin badlisan ng last nga kuha, no? Make not provision for the flesh. Ayaw na mo pag-budget o para sa gana sa inyuhang unod. Maghalad mo para sa buhat sa Ginoo. Mag-uli mo tayo sa offerings. Mag-budget po mo o kanang ipalit ang soft drinks. Ganahan ka mo inom og soft drinks. Diba? Sige, halad para sa buhat sa Ginoo. Ginoo tanan, imuha na tani. Pero mag-budget gihapog kape, kaya di yun kabiya sa kape. Gana sa kaugalingon. Ang mga batanon po nato, hala magpalod, kaya mutanaw mga pornography. Kinahanglan wala na'y reservation para sa tuang kaulag mga kaigsunan. I would like to say that. Now, do you know about this? Kinsa nga picture nyo nakita mga kaigsunan? This is what? Alarm clock. Diba? What's the role of the alarm clock? The alarm clock will wake you up. Pero ang problema, kaya nag-tring nagmayo, o saan man pigibuhat ninyo? Palungon po, snooze man po ninyo, puk. Nag-ring ng bell, kaya pamato na ka, imo man pong palungon, because we love sleeping. We love just sitting down, doing nothing. Brethren, this is a wake-up call, I think. Kini nga mensahe, mga kaigsunan, tingali din na mo kadungog, nga magwali patag ingon ani nga topic din hikaron. Please put this into your mind that we need to wake up. Pag doon ay alarma sa kulin, ayaw. Nay mga nayo sa kabana nagkifling-flings og babay, di na chismis sa barangay. Pagka-chismis ang gipang-away ang pagkagubot na ang gipang-away ang nagchismis. Wake up call man gud to ba? Gitugot to sa Ginoo nga magubot ang barangay para ma-wake up ka. Halawlo, di gid may to kung gibot, Ginoo pa sa luwa ko mo ko. Ang gipang-away ang namalita na hinang gipang-away. Simba kulag ako pa to, pasalamatan ako ng mga nangaway, mga kaigsunan. Ngano man, it is a blessing to me. It calls me to wake up. Kung doon ay mga problema sa balay, wake up. Do not fight back. Now is the time to wake up. Asa ta na sayop. Unsay kulang. Dito tamang hinuktok, di kay magkiksunong bagay ta ng mga tao nga nagkagubot sa tong kinabuhi. Kana kay gitugot sa Ginoong ingon ana, bot pasabot do na siya gustong ipamata niya kanimo o kanako. Kung imahal ang gasolina, wake up. Mumahal ang bugas, wake up. Mumahal ang mga palaliton, wake up. Grabing kamatay, linog, tsunami, wake up mga kaigsunan. Never murmur against the leadership. Never murmur against the government. Wa na sila labot mga kaigsunan. Ang tuyo sa Ginoo, we need to wake up. Unsay tuyo sa wake up call? Unsay tuyo sa wake up call? He wants you to wake up to know again your responsibilities. Hala no, magluto pa man ko para sa akong mga anak kay mo eskwela. So that is your responsibilities. He will wake you up to remind you that you have things to do na kay dapat buhaton. It will remind you of your obligations. It will remind you of your call of duty. Last, you have an appointment. Mo nang nag-ring ang wake up, ang alarm clock. You have an appointment. Kung doon na may mga wake up call ang Ginoo sa ato ang mga kaigsunan, let's be awake. Let's wake up and know that we have an appointment. And what is our appointment? Jesus is coming back. Siyang atong pinakadakong appointment mga kaigsunan. We are soon to meet Him in the clouds of glory. Mubalik na siya sa dili madugay.
we have an appointment with Jesus Christ. Ang wake-up call nag-remind ka nato that we are not of our own selves. 1 Corinthians chapter 16 verse 19 and 20 says, you are not of your own, for you were bought with a price. Dili mo sa inyong kaugalingon, kanang inyong health, dili na inyuha, kanang inyong life, dili na inyuha. Ang wake-up call nagsulti, use it properly, use it wisely. Kaya nga naman, kanang imuhang kinabuhi, kanang imuhang kusog, kanang imong bayang panglawas, dili na imuha, they all belong to Jesus Christ. Sa keynote address ni Brother Alain Bautista, adin ako napatoy sumpay ang wali. Nangutana siya, how many lives do you have? How many lives do you have? One. Use it wisely. Lingkod din siya, wala sumpay. Pila man kabuka itong kinabuhi mga kaigsunan? Pila? Use it wisely. Isa ra kabuok, di man tamurag iring nga siyam daw. Pila tinuod ba na? Ngang iring siyam daw kuno kabuk ang kinabuhi, tinuod na dili? Ha? Ang atong kinabuhi, isa ra gyud kabuok. Use it wisely. Gamitan ang inyong kinabuhi sa tama nga pagkagamit. Ayaw ninyong usik-usiki sa kalibutan. Ayaw ninyong usik-usiki sa mga butang, sa buhat sa kangit-ngit kaigsunan. Ang atong iglesia, mga kaigsunan, dili exempted sa sexual immorality. Ang atong mga young people, dili sila impregnable or excluded sa sexual immoral defamation. Ang atong mga minyo nga mga kaigsunan, dili po exempted sa sexual problems. Kinsa may nag-uso anang kabit-kabit? Kinsa nag-uso ng kabit-kabit? Mga artista. Mga artista. Unya, matingala ka kay naay kabit pero sikat. Daghang nag-admire, kagwapa niya, kagwapo niya, pero naay kabit. Unya, og Adventista nga artista, bahalag naay kabit, patungtungon og pulpito. Kay sikat good. Pero kamo, sulayin ninyo, isyo pa lang, di naman patungtong pulpito. Pero kung artista, oy, congress pa. Makatungtong pag-stage. Makakanta pa. Pero naikabit. Kaya kuno we cannot judge. Pero kung siyang supporter, judged. Okay? Nga naman, ang mga artista grabe influence sa mga tao. Kinsa ikaduha nga nisunod nga nagpausog ka ng mga live-in mga kaigsunan. Common law husband, common law wife. Kinsa sunod nagpasundo ka na? Ang mga politicians. Ang mga politiko. So kinsa man punta, sundog punta. Nay usa ka mayor, gipangutana sa nagrally. Mayor, ingos na nakuno kay kabit. Ingon po ng mayor. Ikaw sa trabaho nimo. Tricycle driver, mayor, nakikabit wala. Nagani kabit ang tricycle driver, ako pa nga mayor. Pakpak mga tao. Daog way pildi-pildi mga kaigsunan. Hantod na-approve ang balaod na mo nag-question manggod. Nganong na presidente nga doon naman siya i-declare nga common law wife. I will explain to you. Nganong pwedeng magpresidente bisag doon ay halata nga common law wife. Doon ay balaod nga na-approve mga kaigsunan, taod-taod na ni na-approve. Before pa siya nahimong presidente, na-approve na ni nga balaod sa family code. The rights of live-in partners in common law marriage. Although cohabiting couples do not have the same rights and duties as legally married couples, they are nonetheless legally protected. Kanang magpuyo-puyo, tinuod wala mo'y right bilang banag asawa, pero you are protected by the law.
Nya mangundang pa mo nga pagpuyo-puyo mo. Bisag mga Adventista imong hilabtan, oy si kuan atong hulugon kay nagpuyo-puyo. Sige, hulugan may kay kailan ta mo kaso. Protected by the law. You see? So ingon ana kabati ang atong kalibutan karon mga kaigsunan. Ganahan pa taning kalibutan ani? Never. What else? They are nonetheless legally protected. In the Philippines, a live-in partnership is legally recognized as a common law marriage. After 5 years, ninyong ipon-ipon, protektado na mo sa gobyerno, kaya giisip na mo nga in a common law marriage. No wonder, even in our church, daghan pod ang nag-ingon-ingon ni ana. So you see, this is the time to wake up. Muna ning panahon ng mga mata na ta mga kaigsunan. This is in article number 34. No license shall be necessary for the marriage of a man and a woman who have lived together as husband and wife for at least 5 years and without any legal impediment to marry each other. Wala ma-annul? Bantay mo ha? Di ba problema man kay magpa-annul gyud? Ang balaod nagsulti, bisan pagwa mo na annulled, pero nagkiglipin na kag after 5 years nga walay nag-complain, pwede na mong magpakasal. You see that? Muna matingala ka sa una, maestro, maestra, nagkabit-kabit, tanggal sa trabaho, ang kaso, immoralidad, karon principal o maestra, nag-live-in mga kaigsunan, wag yun mga tanggal sa trabaho. Why? They are protected by the law. Brethren, we are called to wake up and put on the light Jesus Christ on us. Let it be that the light of Jesus Christ shall be upon each of us. Let's stand like a shining light to those people who are still in darkness. Let us not join our lives in the dark. The message is, now is the time. Wake up. It's time now. Wake up. The time is now. Wake up. In verse 11, Paul says, beside this, you know the time that the hour has come for you to wake up from sleep. We are sleeping. Kadaghang Adventista sa tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, pila lang kaha ang nagtrabaho ni anang mga tawhana na para sa pagwali sa ming balita. Ngayon lang makabot og 5% to 10%. What about the 90% are doing? Bimangutan ako ninyo. Hindi ba good enough nga, magsige na padalag kwarta. We have to get involved personally. Di ba pwede nga, sige, mag-bank transfer ako, mag-money transfer ako para sa buhat sa Ginoo. You have to get involved personally. Testify. Remember ha, sa Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness into all nations, then shall the end come. Dili kay magwali lang. Witness meaning testify. You have to demonstrate on what is that gospel about. Imog yung idimo na sa mga tao nga this is the gospel. This is the life that we should do. We should have while waiting for the coming of Jesus Christ. This is the pattern, the system of life that Jesus is expecting from each of us. Kung sa may nahitabo, we become complacent in many times. Uyon-uyon lang, ana-ana. Unya, daghang kyung nag-ana-ana nga kinabuhi. Pag naay mo barog, tawag ko crazy. Tawag ko rebelde. Tuya-tuya lang yun. Kabalo mo nga nung ang itik ipakao na? Kay trending sa tong panahon karon ang balot. Paminaw ko na nagwalig ipakao ng itik. Di mi mukaog itik. Pero ang itik ipakaon. Pero balot mukaon mi. You see? Og topic sa bado.
tama ang Bible. Topic na pulo kasugo, tama ang Bible. Topic ng purgatorio, tama ang Bible. Nga mali yun ang purgatorio. Pero pag topic nagbaboy, tama ang Bible. Pag abot sa pato, sayop ang Bible, mga igsoon. Ato tag-encyclopedia, mangita tag-palabang tag-encyclopedia. Kaya ang encyclopedia may tama, ang Biblia mali, mga kaigsoon. Kung mo insist ka nga, what the Bible says, thus saith the Lord, ikaw ang mali, mga kaigsunan. This is now the time that then we need to wake up. This is the time that we need to awake out from sleep. So 1 Corinthians 15 verse 34 says, wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning. Pag mata na, dili ka nang murag hubog ba? Kabalo man ang hubog? Kisa may nakasuyan ng hubog na rin ninyo. Ang hubog, bright yun ang hubog, sultihan ta mo. Makapabright yun ang hubog. Iingon tong hubog sa karsada, mga alas 2 kadlawon. Pre, debate ta pre. Sabi topic na itong duha pre. Nakigistorya sa ikaduhang hubog. Pabatudan ako pre nga ang color sa buwan, green. Ingon po itong sa kahubog, taka ka lang pre. Ngilo. Green. Ngilo. Green. Ngilo. Green. Ngilo. Green. Naglakaw, dagko kay tingog sa karsada. Green lagi. Yellow lagi. Green lagi. Naman po yung hukdong dito sa presidency. Pre. Hubog po di katulo. Ikaw judge pre. Kasi tama naman duha. Yung itong ikatulong hubog. Kung sa yung topic di ay. Ako pre, pamatudan ako nga ang color sa bulan, green. Supak siya kay yellow daw. Ikaw pre, kung sa'y color sa bulan. O kung sa'y mong decision pre, tama na. Ikaw po ito katulong hubog. Asaan ang kabulan pre? Wala to o. Pastilan pagka-bright mga tawhana. Di na magkatunong. Di na magkasinabot mga kaigsunan. Let's stop drunkenness. Sa Ephesians chapter 5 verse 14 says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Kadtong nagsigig tulog-tulog, duka-duka mga kaigsunan, kanang pagtulog, meaning in other words to say, spiritually complacent. Kanang kita mo tando na lang bita. Samok na kayo mo reklamo pa tayo. Ay, okay na. Mo reklamo pa kay, gubot na. Sige na lang, saan taman, mamagyo ka na. Okay na itong iyahang giwali. Dili man ta board member, pasag di na to. Pasag di na ubaw na dihatanan. We become complacent. We become sleeping. And Paul said that this is the time now that we need to wake up. When we wake up, Jesus will shine on us. We need to wake up from our spiritual sleep. We need to wake up from laziness. We need to wake up from apathy. Apathy, murag, payon-oyo na lang. We need to wake up to the urgency of the days in which we live. Kinalan magmata na ta sa atong pagkatulog. Siging katulog kaigsunan. Kabalo ba mo ginapakaon ta sa yawa o pagkaon nga makapatulog? Kanang mga pagkaon nga excessive sugar nga mga pagkaon mo block na sa inyohang mga nervous system. Mo block na sa inyong mga nervous system. Para di nakakauna-huna og tarong kung mo taas imong blood sugar. Kanang mga pagkaon nga tamis kaayo, nga mga bugnaw kaayo, maka-numb sa imuhang mga nerves, sa imuhang brain. Kanang mga junk foods, makapanipis sa inyong mga utok. Kanang mga magsigi kag tan-aw sa lida tagdugay mahuman pila ka gabi, way tulog-tulog tarong mo na kasagaran sa hinungdan sa myelin sheath problem sa brain gyapon nga issues. Sa ato pag-iunsa sa yawa nga tong utok mga kaigsunan, gikan sa soft drinks, tabako, sigarilyo, inom, ngadto sa mga junk foods, giunsa sa yawa ato mga utok, iyang gipangdaot
para kitang tanan magduka na tanan mga kaigsunan. Di na ta makabati. We become insensitive to immorality of this world. We can no longer differentiate between the good and the evil. Matingala ka Adventista, leader sa simbahan, church elder, pero sa iyang balay, doon ay tumboy iyang anak na ikalibin. Why problema? Tagaan niya po part mga kaigsunan. Nahimo ng namba nga itong mga brains. We are sleeping. This is the time that we need to wake up. Kinalamang mata na ta. We need to wake up from the urgency of the days in which where we live. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 6 and 11. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. But those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, katong nangatulog sa kagabhion, sa kangit-ngit. Katong nangahubog sa kangit-ngit, mga igsoon. But since we belong to the day, kita mga katawhan ta sa kahayag, katawhan ta sa Dios nga nagkinabuhi, adlaw, we belong to the day. Let us be sober, having put on the breastplate of faith and love. Ang taming, ang kalasag sa pagkamatarong ni Kristo, atong isulob mga kaigsunan, breastplate of faith and love, and for the helmet of the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that we, whether we are awake or asleep, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Ingon si San Pablo, kanang mga nangatulog na sila sa kangit-ngit sa kagabhion. Maybe sa kangit-ngit sa kagabhion, sa pagpatakag kaon, aron maguba ilang panglawas. Kangit-ngit sa kagabhion, aron magbuhat og mga sala diha nga tago nga binuhatan. Kangit-ngit sa kagabhion, sa pagpatuyang sa pleasure of the world. Hubog mga kaigsunan. Pero you are the children of the light. We are all the children of the light, and we need to live sa kahayag. Verse 12. Sa gibasa kaganina ni Brother Ramoran. Paul says, night is far spent. Ang kagabhion, wala na, nahuman na. Mga kaigsunan, how many years you have been a Seventh-day Adventist? Pila nakakatuig na himong Adventista? 20 years? 30 years? But the question is, how many years you have been from the night? Pila na mo katuig nga liundang nas buhat sa kagabion? Nobody will answer. Maybe some of us are still in the darkness. It does not mean that you are a Seventh-day Adventist, then you are already in the light. Ellen White says, you are in the light, you have the light, but you are not living in it. Naka sa kahayag, pero wak ka magkinabuhi sa kahayag. Doon na tayo dakong kahayag, mga kaigsunan, pero wak na ito gikinabuhian. Like vegetarianism. Kinsa may nagkampanya rog vegetarianism? Mga offshoots. Ang mga Adventista ang sikipuhat, masuko pagwalihan about vegetarianism. Mureklamo pa. Pero kinsay nagkusok wali niya na, kantong wala gi-recognize ng mga Adventista. Bisan mga Chinese, bisan pag-uban pang mga Indonesians, mga Malaysians, they are practicing vegetarianism. What Seventh-day Adventists are doing? Because we always follow leaders. Kung ang atong mga leaders are not vegetarian, we also do the same. Si kuan gani, inom gani soft drink, si kuan gani, inom gani kape, si kuan gani. Because we follow wrong people.
Mao ni nagakahitabo na to. We have to wake up. They don't hypnotize us. Kita ra ang nag-hypnotize atong sarili. Think it through, my dear brethren. Night is far gone. Humana. Humana. Like me, born Adventist ko. I born as a Seventh-day Adventist. I am born in a Seventh-day Adventist family. So meaning pila kong edad karon? Mag 59 na. So meaning I am a 59 years old Seventh-day Adventist. Pero pila ka katuig na ang tarong nga kong gialagad sa Ginoo. How many times I told you? Doon ay dula sa mga batanon, drama-drama, gabiing dako. I'll tell you this again. Drama-drama, yawa-yawa o Kristo-Kristo. Ang yawa-yawa, gibirin to sa tubangan. Pag nag-ulan man, kilat, dugdog, ulan man, nahadlok ang yawa-yawa, mabasa, mapapas yung decoration siyang naong, ning sulod, niya kaya ang presider, wak magkabantay, nga na yawa-yawa, may pultan. Pagkakita niya ning sulod, nahadlok ning dagan, pagdagan, ning sunod ang mga tawag dagan. Ang kato pong nagkostumbre og yawa-yawa, na problema po siya, anong gibiyaan sa tanan, nakalimot sa iyang naong si Dagway, ning kukot po siya sa mga kaigsunan. Pero tingin kinukdanan nilang duha, doon naman dito ikanawa kay kadagang tambok, tingali, sakit tingali tuhod, sorry kayo sa mga tambok. Parerta, we are not alone. Wa tingali makadagan og tarong, natumpa, kibangon niya, kaigsoon ko, Adventist ang kibangon. Siya, no, ayaw. Siya, dali Maria, siya, no. Please, ayaw ko hilapti. Kabalo ba ka, 20 anyos ako sa pagka-26, pero kabalo ba ko, kakana ba yung 20 anyos, imuha ba yung natanan? Hala, nasakpan. You see? Night is far gone. Layo na kigibiyaan na nato makiksunan. Kung at na pamanggaling tas kagabion karon, start living in the night. Nayo sa kamagtiayon, yang bana, grabe, ultimo maid, tirahan, silingan, tirahan, office mate, tirahan, feeling gwapo kayo ba? Ang asawa, gahilak, pastor, unsay kong buhaton, nako'y gihonghong niya, mani buhata. Di na tamo tudluan. Mga pila katuig, nawala ko silang district, nagkita ni Gusab, ikuhoy ante, kumusta man ka? Isa, oy, si uncle ni mo, nabotis mo, ko, okay na mo, wala mo magkawin, wala na, nabag-o na sa pastor. Wow, kung sa imong gibuhat, sa kato imong gitudlo, nakalimot man ko. Yung kusam to kung gitudlo din mo, sa kalimot ka? Kung kalimot yun ko, please remind me, unsa to? Sa katubang niingon ka nga, enjoy the day, forget the night. Maadlaw man sa muli, hala, pahibosli. Sa magabi, mulaag man. Pasagti. Pag-uli, pagkataw, pahimusli. Di naman mula ka madugay, kay maluya naman pagkagabi. So, kamong na problema sa inyong mga banang laga gabi, pag-uli, pagkataw, pahimusli. Enjoy the day, forget the night. Sige kang focus sa night, dili masulbad ang problema. Enjoy the day, forget the night. Lucas 21:28. When these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draweth nigh. Lono, bagyo, linog, last week naglinog na pod. Ulan, ingon ang pag-asa. Kung siya announces pag-asa, sugod sa bulan sa July. Ha? El Nino. Ang pag-asa, naghilom-hilom na lang, nauwaw tingali. Kay imbes El Nino, ang nahitabo, La Nina. Magsigig ulan, mga subay, undang sigig ulan. So di na yun, ultimo ang mga naasag, mga bright nga mga lugar, di na kasabot sa dagan sa panahon na to karon. Di na nila ma-interpret ang dagan sa weather karon. Kamo mga asawa ay magsundog sa weather sa kalibutan, ha? Nga di na masabtan. Ultimo, tagapag-asa, expert din nakasabot sa dagan sa itong panahon. Inikahitabo nining mga butanga kaigsunan, matod pa ni Jesus Christ, tindog iyahat inyong mga mata sa langit, kaya ang inyong kaluwasan nagakaduol na. Are you happy? Yes. Salvation draweth nigh. Nagakaduol na ang kaluwasan, mga kaigsunan. Di na madugay,
Christ will come again. Di na madugay. That's why the wake-up call, according to Paul, is now the time. Wake up. In other words, Paul would like to say, not only wake up, but get out. Get out. Panggula mo diya, hawa mo diya sa inyong higdanang tarong. Sometimes magod ng mata na, pero higda-higda gihapon. We love our comfort zone. We don't want to explore for the sake of the Lord's ministry. Di ta manggawas aron magpadayon sa buhat sa Ginoo. We love our home. We love our place. We love our position. Di na taganahan mo biya. May mga tigulang sa iglesia, pag di na mapili, dito na po sa laing simbahan mo simba. Nya matingala na lang ka, kay mo request ng transfer. Kaya dito, sikat naman po siya dito. Kaya gusto ko niya, elder sa permi, mga ikson, ambot, merabag na iswildo, wa, rabapod. Ganahan lang yun sila, mga kaigsunan. Ganahan lang yun. Naapay mga kaigsunan nga, kung ang ilahang parinti, di na kadaog pagka-elder, naragya po na nimba rin na. Pero katong dili nila partido, di nila suportaran. So no tuig na lang, kung makadaog na po ng parinti, diha na po sila mo suporta. That is their comfort zone. The Bible says, wake up and get out from your comfort zone. What if the Lord will say, go? Like in the time of Elijah. When Elijah fought against the leaders of Israel, the leader of Israel, and had declared, kay para nila si Baal mangkuno ang gapinalag ulan sa ilang panahon. Maiga panalangin silang harvest silang uma. Sa kasuko ni Elijah, iyang gideclare, according to the words of the Lord, that there will be no rain, neither rain nor dew within 3 years. Sa kasuko sa hari, naghimo ang gubot mga kaigsunan sa ilang Israel, sa ilang nasod. The Lord commanded Elijah, go out from the city. Hawa sa siyudad. Go eastward, and there dwell on the side of the brook Cherith. Pag-una-una bitaw ko sa life ni Elijah, nang ko pastilan. Kani bitawng uwak nga di yun masugo. Panahon ni Noah, gisugo ang uwak. Nakaw dito pangitag proof nga tugpa na, wa na'y tubig. Dito man ang uwak, wala. Sinuwi man ko'y gasugo. Pero sa diha nga ang Diyos man ni nagsugo sa uwak, nga dadaan og pagkaon si Elijah, di ba liban ang uwak? Mga kaigsunan, gisugo na ba mo nga mag-donate sa LCM? Wa pa. Wala! Iampo na ko, hikapon mo sa Ginoo para mangatag butanan. Kay uwak nga uwak, disugot gani, no? Kamu pa. Di ba? What if the Lord will say, go out from Valencia City, go out to the outpost area and build your country living there? What will happen? Halaoy, akong negosyo, akong tindahan, unsaon na lang ni diri. No. Please do not misinterpret me now. Bantay mo. Kung mag-country living ka, kaya nahadlok ka sa pandemic, that's wrong. Kuhaan yung point? Kuhaan man gud, bakunahan man gumi mo na nag-country living ni. Pag human sa bakuna, nanguli na pod. Kung mag-country living ka, kay para maluwas ka, nagbalik sa Ginoo, that's wrong. Kung mag-country living ka, kay para makatago ka gikan sa persecution, that's wrong. Kaya there will be no place to hide. Wala kataguan. Pero Ellen White says, mag-country living ka para mangandam ka sa umalabot nga krisis. Yeah, we believe that Sunday law is coming. Right? Sunday law is coming. Mangandam ka pa sa Sunday law, nga dili kay ka maipit, kaya na kay pagkaon, so okay lang. Pero di pa ginakay sa okay. Nga naman, self-serving eh. Ang imong pag-country living, di gihapon na siya kayo okay. Nanganong mag-country living, gibasa na ko, may gi-review na ko, ang writings ng Ellen White, all I'm talking about country living. Then I can come up to a conclusion. Gusto ni Ellen White like the time of Noah. Doon ay announcement, doon ay flood. So sa gihimo ni Noah, nagpanday og arka.
Ang Bible nagsulti sa coming. Sandilo? Yes. Sa di pang sandilo, unsa pa? Famine, pestilences, unsa pa? Gutom, kamatay, balatian, unsa pa? Maunay magakahitabo sa kalibutan. So unsay atong buhaton bilang mga missionary people? Kitang mga katawhan sa Dios atong buhaton. Let's go to the mountain. Let's go outside the city. Mananom ta dito kay simbakok mubalik. Di kay simbakok hinaot man ta mubalik. Kay mo kusog ang tayreso. Simbakok mubalik sa year 2025 ang pandemic. So ready na tang tanan. Kung ano siya itong abot dito sa bukid, ilatag ninyo siyang tukaran. Ingin yung masilingan, pamunit magpagkaon, relipre. Di ba missionary na na? Di kay panahon sa pandemic, kitang tanan pulos victim. Maghuwat og ayuda, tinapa, noodles, odong. Pag nanay announcement, butang dito bangko sa gawas. Apil po na Adventista, huwag kalainan. We will show to the world that we are ready. Bisan pag na pandemic moabot, ang atong mga lamisa puno sa pagkaon, then we can even share to the people nga walay na pagkaon kay igsunan. Mga tutag outside the city, maghimutag mga herbaryum nga mga lugar, mga tanom, mga herbs, kay para ang mga tao nga frustrated na sa synthetic medicines, we can bring them there, ato sila matambalan, tagaan ato sila mga herbal medicines. And we can help these people in the city. Dako ang trabahoon sa syudad. Ang purpose nga nung mag-country living para makawali ta sa syudad. I told one church elders, na daw siya 20 hectares sa bukid, bakilid. Iko tamnang tanag abaka. Yawa mo ko'y kapital, pastor, ato mitingon ang simbahan nga mag-invest sila, manunong abaka, 18 years after, mag-harvest sa abaka, mapagwapo yung simbahan, makatukod pa mo sa eskwelahan, dire sa inyong lungsod, kaya ang abaka perting mahala. Nangadto mi dito, nag-feeding mi dito sa lugar, nagpakasugar kay, para masurvey sa mga kaigsunan ng iyong lugar. Human sa feeding, why balita na hitabo. Pila nakatuig, mag 4 years na, sayang harvest na unta aron kada semana. Nga naman, because we don't want to go out from the city. Dili na manggawa sa syudad. Ang mga kaigsunan mo ko, mga negosyante, sayang akong kwarta, invest na ko din na para sa good work sa church. Ay, balikan na akong bugas, kay kwarta na yun. Ang atong comfort zone ng syudad eh. Pero wala ta kahibalo mga kaigsunan, wala na to masabti that we need to go out from the city. Dito ta mag-build og outpost center sa syudad. Then para ang outpost center sa syudad, according to Ellen White, makatabang sa mga tao sa syudad nga nagkinahanglan sa mensahe, sa may panglawas, pagkaon ug maayong balita. Amen? Thank you. Busa mga kaigsunan, sa verses 12 and 13, Paul continues, therefore let us cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Kanang strife and envy, di man tamangan ko na, wag yun ko magdumot, pastor, wag yun ko magdumot. Wag yun ko kasina, pastor, wala yun. Di lang ko ganahan niya, maglikay na lang yun ko, pastor. Magsugat mi, di lang ko magpalayo na lang yun ko daan. So wag na ko ni pagdumot, pero di man agad. Di na mangang ko ng mga kaigsunan. Kining giingon nga lewdness and lust, ay, pastor, wala yun, nasakpan ko ninyo. Why nakadakop na mo? So wala. So dili na tinuod ninyong aligasyon. Kining drunkenness, po'y mangangkon. Wag yung ko mahubog, pastor, sukad. Kining revelry. Ano bang hujaka, bitaw nga, magpista, bitaw, wow. Thanksgiving, kaya nakapasar akong anak sa board exam. Kaya Thanksgiving man, imbitar og pastor dito, ampo ang pastor, pamag-ampos pastor. Amen. Mangaon na ta, pastor. Pag pangaon na kabantos pastor tanan celebration sa Thanksgiving, tugtog na yung video kay Delilah. Pastilan,
Pasag din lang ni pastor kay kalipay ni namo, di na mapunggan. Yung kalipay na kang Fernando Candilaila. Di na masabtan. Sumagod karong Christmas, mag-unsa mo. Revelry. Unsa himuon ninyo? New Year. Unsa inyong gihimo? Unsa ginabuhat? The same. Brethren, kung naamang galing tayo mga panalangin, awan mo nga amo lang ko nag-celebrate among self, pastor, kay luoy ba among self nga naghago? Napabaya mas makaluluoy nimo kadto mga talabangon. Di ba tama? Napay mas makaluluoy kay sa imo karon. Kung imo nebal mo nga ako lang gi-celebrate akong self, pastor, that is selfishness. The word cast off, ang pulong cast off from the Greek word apothemai, nagpasabot og to put away, literally or figuratively. Cast off, lay apart, aside down, put away off or flee away. Pag ingog cast off, biyaan mga kaigsunan, cast off the works of darkness. Tanan mga evil appearance, because all evil appearance are the work of darkness. Buhats kangit-ngit mga kaigsunan are all evil appearance. Layo sa ka babaeng laki nanood og kwarto, nasakpan nanood og kwarto, gitok-tok nangabli, way nahitabo. Sige nang gabalita mga kaigsunan gasisag panood ang kwarto ana. Nyamingon na nakakita mo? Ngano inyo mamihulog kakita day mo? Nanawag in town ang mga elders, pastor sa may ground among ihatag nila nga di man gyud namo sila madisiplina kay kuan manggod, wa man gud daw may ebidensya, wa daw may kakitag nagunsa sila sa sulod og nagsulod ig nagampo. Ihulog day ninyo. Ayaw mi ninyo hukmi. May man kay mga tarungan. And the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, avoid from evil appearance. Kanang evil appearance, kanang butang nga yawanon tan-aon sa mata sa mga tao, that is the works of the night. That is the work of the night. Nga matod pa ni San Pablo, biyain ang mga works of the night. Kanang trabaho sa kagabihon, kanang bitang trabaho maglisod kag explain, kanang kinabuhi nimo nga maglisod kag pasabot sa mga tao, undangin na lang na, kay samok na kayo. Yung sa may problema, may gibuhat. Wala may gibuhat. Ngano, guilty ko. Pero magsige na ganit kag pang-explain sa mga tao, undangan na lang na kay kapoy na kayo. Imbis makaminsahi ka pa, kahayag pa imong makita, magsige kag panagang sa imong buhat sa kangit-ngit kaigsunan. Cast off the works of darkness. Tanawar ko sa gimong San Pablo, giparis-paris. Revelry and drunkenness. Hubog yun, hubog. Di na kasabot. Hubog. Sex outside marriage, hubog. Kaya wala naman sa kabalo kasi ang asawa sa dili. Hubog. Mga batanon, wala pa maminyo, naghimo mga anak ng mga butang, hubog. Munang ginganan sa Bisaya og mga palahubog. Musabot pa sa palahubog. Palahubog. Bahala mo diyo eh. Lewdness and lust. Strife and envy. Perhaps it's more descriptive, orgies and drunkenness. And sexual immorality and sensuality. And quarreling and jealousy. In either case, I want us to notice two things. Wake up, get out, what's the third? Go get working. Bangon, lakaw, buhat mga kaigsunan. Get working. In verse 12, put on the armor of light. Put on the armor of light. Why it's mentioning about armor? What is armor for? Battle. Pasulubon ta ni San Pablo og kalasag taming
sa kahayag. Meaning there is a battle to fight. And that battle to fight is darkness. And the antidote of darkness is what? The armor of light. Ang kalasag hinagiban sa kahayag, mo'y musumpo sa kangit-ngit. Now, let me tell you. Di ba ang light doon ay properties? Di lang ko katimaan sa tanan. Doon na siya ay ultraviolet rays. Doon na siya ay, unsa pa tayo mga properties niya. Meaning the light is a matter. The light is a matter. But darkness is not a matter. Kaya balo ba mo, ana? Darkness is not a matter. Because darkness does not occupy space. Only the light will occupy space. And why there is darkness? Because darkness happens when the light is absent. Nganong hayag man ta karon? Kanaman ang hayag nag-occupy og space. Doon na si property. The light is a matter. So nag-occupy sa space. So nihayag ang kalibutan. Pero kung mawala na po ng kahayag, darkness will come in. So sa ato pa, if without the light, darkness will come in. Adventista pa kadong, ambot lang ani, neutral lang, neutral. In other words, kung sa makanakas kahayag nas kangit-ngit, neutral. Di man na matabang og neutral. Kung wala ka sa kahayag, entonces naka sa kangit-ngit. Kung wala ka magkinabuhing Kristohanon, kung wala magkinabuhing Adventista, wala ka magkinabuhis ka, sumala sa kamatuoran, then you are in the dark. You are in the dark. There is war and don't be complacent. Ayaw pag tanga-tanga lang, nunot-nunot lang. There is a war to fight. Many believers are asleep. They don't want to rock the boat. Others are running in retreat or even falling away from the Lord. But I would like to tell you, we cannot retreat anymore. The battle is too important for us. Ang uban, bubugsay paatake, uban paatras. Pero we as Christians, walang atrasan. Ginsa pagdaog ni Alexander the Great, ang gubat sa Arbela. Ang tulay, mga kigsunan, iyang gisunog. Ingon iyang mga generals, nganong imong gisunog? Para walang atrasan. No more bridge to go back. No more bridge to go back. So what will be in your mind now? Fight and fight. Do or die fighting. Kita manggod, ngano nga, mamalig ta sa kalibutan, kaya ang tulay na apa. Moingon man dayon nga, binuangi ko ninyo mga igsuon. Wa mo kailan ako? Sa wa pa ko mabintista, ako'y maoy ining lugaran ni dere. Sige, binuangi ko, katilaw gyud mo tanan. So may napa ang tulay. Pero i-burn na nimo ang tulay. Iso bisag binuangan pa ko ninyo, di na gyud ko pwedeng mobalik, kaya wa na ko'y balikan pa. Bisag inyo pa kung lutuson, wa na gyoy mahitabong mubalik pa ko sa kakaraan. Kaya nga naman, di na ko pwedeng mubalik pa. The bridge has been burnt. Ang uban mingon nga, pagbautismo, pastor, gisip tila kung kamot, wa na ko pa itos na bugapil. Suminin na pa'y plano. Ingon ang bana, sorry kay day, sorry kayo, kaisa ramin na hitabo, wala na. Pero kasi sigig chat-chat, pastilan pa ita. Wala na, pero magsigig chat-chat. Unya, pamutangan, nag-password. Kaya kuno, privacy. Yes, it's true. Nga na privacy, bisan pagba nag-asawa na. Pero tarong ka nga ba na, tarong ka nga asawa, ayaw pagbutang ng privacy. Kana kung tarong ka. Di ba? Wala kitaguan sa mong partner. Pero ang nahitabo, wala na. Pero, siging ka chat-chat, siging ka tago-tago. The bridge is still there. What we need to do is burn this bridge. Kini si Winston Churchill, mga higala. Usa ni siya ka renowned Prime Minister of the Great Britain. During the time that he won in the battle of the World War II.
Sikat ni siya si Winston Churchill. Kabalo mo sa iyahang overarching campaign sa mga sundalo, tanawa iyang gisulti. Victory is not won by evacuations. Ang kadaugan, dili maangkon, pinagis paglitira. Musibat mo, mag-country living mo, kinahadlok mo sa pandemic, you will be failed. You will never be in victory. Musibat mo, mag-country living mo, kay mahal ng bugas palaliton sa syudad, pakyas gihapon mo mga kaigsunan. Unsay purpose nga mag-country living mo? Dili tungod kinanagan ta, nahadlok ta sa syudad mga kaigsunan. We only get out from the city to change a new position for another attack. Kuha ninyo. Muhawa ta sa syudad. Dili tungod kay mulihay tag syudad mga kaigsunan. Dito na to i-change, pormaho na to tama ang atong position for another attack dinhi sa syudad. Kabalo ba mo? Wala na tayo sanitariums karon, sultihan ta mo. Napapatay sanitariums? Wala na. Pulos ng mga Adventist hospitals ang nabilin. But Ellen White said, gilitok kiyas makadaghan, the blueprint is sanitariums. Sanitariums. So kinsay muhimo niya na, kamo, kita magsabot ang tanan, maghimo tag sanitariums outside the city. Kaya sa syudad, dili malisensyahan ang sanitariums. That's the reason nga nung ato mga sanitariums nag-transfer into hospitals. Let's have an outpost center. Let's build a sanitarium there. Mga Adventista nga gusto magnegosyo o karinderya, unsa inyong gipamaligya? Karne, balbacoa, walay baboy, soft drinks, wow, napagikape, pastilan. Adventista. Barbecueng manok, pastilan. I remember one time, when there was negosyanteng barbecue manok sa Tagum, I just forgot the name, was converted upon listening the program of Ate Christy Magpusaw, the late Ate Christy Magpusaw. Unsay gihimo atong tawhana, magtiayon na converted sa healthy foods and diet, ang tanan niyang nahabiling stocks ng manok, gilubong ilalom sa yuta. Then, surrendered to the church and was baptized. Wa mo sayangi siya mga manok, nagilubong. Samtang ang dili Adventista ng lubong o mga barbecueng manok, gikapitalan og pila ka piso kay para mag-Adventista. Ang mga Adventista pong karaan, naglinya dito sa mga nagtuyok-tuyok nga lesyonero mga kaigsunan. Nya, bingon pag diri lang ta kay, bisan pag dunay pay limpo, wala man sa babaw limpo na mas ilalom, ang manok may nas ibabaw. Sige, diri lang ta magpalit. Ayaw mong palit anang lesyonero nga, ang limpo na sa babaw ha, kay matuluan ang manok. Kinalan maagyo sa mababaw ang manok. Wa mo kebalo pag marinita na gasagol ng duha. The blueprint says, according to Ellen White, vegetarian cafeteria. Sige, tagwalig vegetarianism. The people cannot understand what is vegetarianism. Why? Because we don't have even one. Gawa sa sanitarium na sa hospital na Pero kung tanang mga Adventista mamaligya, di manggod mahalin, pastor. No, don't say that. Naay Ginoo. Ang Ginoo may nagsugo, just follow. So lain na ninyo mga kaigsunan. Ginoo na'y bahala. Ginoo na'y problema ang nag-usaon na niya. Ayaw mo evacuate, ayaw mo hawa. Tungod lang kanang hadlok mo, you want to secure peace. No. But we have to go out from the city in order to change a new position for another attack to the city. Finally, according to Paul, verse 14, put on the Lord Jesus Christ. Isulob si Kristo mga kaigsunan. Isulob si Kristo. Wake up. Isulob si Kristo. By the way, kini si G.P. Phillips. Siya maoy nag-interpret sa Bible nga sayon sabton. Kada bitaw modern language sa Bible, o yahanan ni G.P. Phillips. Tanawag giunsa niya pag-translate ang put on Jesus Christ. Unsa yang gisulti? Let us be Christ men and women from head to foot.
Mas klaro, di ba? Ingon San Pablo, put on Jesus Christ. Ingon si J.B. Phillips, let us be Christ men and women from head. Ang atong mga buhok, unsa nay colors tong buhok, unsa nay mga artist atong buhok, unsa ban Adventista pa bana, Christian pa bana, unsa nang itabo sa atong buhok, ang atong ulo, atong mata, atong kilay, unsa bana makatabang pa bana pagpaila sa mga taong mga Adventista ta, ang atong mga ilong, atong mga naong, ang atong ngabil, unsa na hitsura niya na, atong liog, tanan bukto nato, atong sinina, atong sayal, atong pantalon, ang atong mga sapatos, ang atong linakwan, ang atong smile, from head to foot, let it be that Jesus Christ can be seen from us. Usahay, dili ta careful. Istorya ang silingan ug bastos, apil po katawa nya mo contribute pag yun. Napukoy ako, paminawa po ninyo. Pastilan. We are careless. J.B. Phillips said, isulob si Kristo from head to foot. Ang pagsulob kang Kristo. Brethren, I would like to tell you, the world is not the answer of our problem. Ang kalibutan dili answer sa tuang problema. I'll prove you. Beauty and care. Sa Amerika lang niya, 532 billion industry. Pero waag yun nakapahimong gwapo-gwapa sa mga tao dito napita, mga kiksunan. Inikatiguang mo, pangit ragyod gihapon, ay stilan. Des ako sa pagpangnosnos, o naibalig yung kapayas, paliton inusnos. Naibalig yung abukado, paliton inusnos. Why paglaom walay kasiguruhan ang pagpagwapa? Bisan pagpila pa'y gastuhon nimo aron mo gwapa ka. Education still is not the solution, although I don't encourage you na mangundang og eskwela. I don't say nga di yun makatabang pa eskwela. You continue your schooling. Pero ayaw mo pagsalig sa wisdom o sa kurso inyo nakabot. It's $1.3 trillion industry that ultimate won't make you smart. Kabisan pag professional ka pa o di ka Christian, wag gyapon kay batasan. Pero mas nindot gyud to na kay batasan professional pag yun, di ba? Mas nindot gyud to. Wa man po pasabot nga, uwa ka kay school di ka professional. Diet, pastilan. Tanaw sa internet, perting daghanang kabalot tingala ng internet kataba ko, no? Ang manggawa sa ko ang feeds, mga pagpapayat, mga kaping, papayat, mga slim, within 1 month mo payat. Kung ano man ikasabi, kasulti ni mo nga taba ko. Grabe ng internet katsismoso. Pulos mga pagpapayat ang ako makitan sa kong feeds. So, kanatanan, 72 billion industries that ultimately won't make you lean. Di gapon makapapayat. Di gato ta sa mga butika, mga kaigsunan. $1.5 trillion industry that ultimately won't make you healthy. Primero to, ang iresitas doktor si mo, duha ka buok. Maintenance na ha, lifetime. Pagkasunod buwan, check up ta. Pagkasunod buwan, dungagan na to ha, 5 na ka buok. Ngano man ni Dok, dungagan lang na to. Pagkasunod buwan, balik ha. Pagkasunod buwan, balik, wana. 1 year after, to sa nakatasa nga kapsul mga kaigsunan. Ang imnon, nabuang kapoy si Murat ang manok ani sige kaon og mga kapsul. Perte na yung daghana. Walay solusyon ng kalibutan. But our solution, the answer of all our problems are in Jesus Christ. Ako ning nabasa ning fire means early wake up call for hotel guests. Nako'y nabasa mga kaigsunan nga report story, something like taas ang sugilanon, but ako lang, I will make this short. Dalion lang ako mga kaigsunan. Ako lang mubuon. Ang building, 5-story building. Hotel. Doon ay 127 rooms in that hotel. Doon ay mga triple dozens of clients nga nanulod diha mga kaigsunan. Anang gabi una. Pagka 2:30, alarm.
Ring ang bell. Bumbero, singgit, sunog, sunog, sunog. Ang aso, may kuyanat na sa ng kwarto, mga kaigsunan. Gikan sa ubos, pasaka pa ingon sa taas. Gitabang ang tanan, mata, tanan, ng mata, tanan. The good news is, walay bisag isang namatay. All were saved. Samtang namalando kong gabasa, nakaingon ko, we will not wait until nga pukaon ta kay dunay sunog. Ayaw ninyo gulata nga mangmata ta kay wala na. Di nakatindo kay arthritis perti ng bagaa. Ayaw ninyo gulata nga mangmata ta kay tagas sa kayong blood pressure sa mga kaigsunan. Nanga-admit na, nanga-stroke na, nanga-kumatos na ang atong parinti sa balay. Ayaw ninyo gulata nga magkabulag ang magtiayon ayaw pang mangmata. Ayaw ninyo gulata nga mga bata, mga wagtang sa kalibutan, armo mata pata. Ayaw ninyo gulata nga magpait na tagtaman-taman, ayaw pa tamamangon. Do not wait until fire will come and then we will wake up. Simple message as this. Now is the time. Wake up. Ayun na mapagulat o another wake up call. Kana bitaw sa karsada, bitaw mag-drive ka. Labi na gabi ng dako, makulit. Kung saan man na siya? Sa karsada ba? Na-adi wake up call ang karsada, mga kaigsunan. Pero may advice to you, kamo mga nag-drive. Ayaw mo paghulat, nga muagi pa mo wake up call nga portion sa karsada, ayaw pa mo mata. Kay daghang mga sakyanan nga nangabangga kay nakatulog, nga wa pa kabot sa wake up call portion sa karsada. Always be awake. Sabi ninyo mga kaigsunan, it would be a shame if we had to wait for the fire to wake us up. Makaulaw kayo kung hulaton pa nato ang kalayo na may mupukaw ka nato. God is calling you and me. Wake up. It's time now to get up. It's time now to get out. It's time now to get working. Get working. It's time to get going. Let's not wait for the judgment day and then we will wake up. Let's not wait for Christ's return for us to wake up. Let's realize the urgency of the hour today. Let's not waste our lives on the empty pursuit of pleasure and sinful activities like drunkenness and sexual immorality and gossip and jealousy. Instead, let's realize that the battle is raging. What I would like to mean is this. Ayaw hulata nga mangmata ta tunong kay dunay call for fire. Ayaw hulata mangmata ta kay judgment day na. Ayaw ninyo hulata nga mangmata ta kay dibalik na si Kristo. Let us realize the urgency today. The message is, wake up. Now is the time. Dili na to usika ng atong kinabuhi sa kagabion. Gamito na to atong kinabuhi sa kahayag. Di na to pasagdan na atong kinabuhi nga gastuhon sa kahilayan sa kalibutan. Sa pagpatuyang sa kalibutan. Sa makasasala ng kalibutan. Instead, atong i-realize, atong iluhon, nga ang gubat nga atong giatubang, real. And Christ is coming soon. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa daghang panahon sa Dios kagitawag, apan wala gayud ka managan. Itambagan, wala lang nimo pagtagda, may adlaw ra unya magpasukan. Karon ang adlaw sa Dios mo ba?
basin kulog mawala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kulog makapaulahin na. Sa kagabi undo na kay pananaon, si Jesus kanimong ipahiyon, og siya miingon ikaw iyang pabalikon, aron dunay kinabuhing dayon. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kulog mawala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kulog makapaulahin na. Paningkamuti nga makabalik ka pa, sa pag-alagad sa Ginoo ta. Dagkong balatian ayaw naghulata, samtang basko ka pa alagad na. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kulog mawala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kulog makapaulahin na. Karon ang adlaw sa Diyos mo balik ka, kay basin kulog mawala ka na. Ayaw paglangana, kay may panahon pa, kay kulog